Importante na may maganda kang branding kasi dyan ka makikilala ng mga customer mo, dyan ka nila matatandaan, dyan ka nila babalik-balikan. Hi! Ako si Lester Pimentel-Ong at ako ay isang entrepreneur na based dito sa Metro Manila, Philippines na may 20 years of experience sa pagnenegosyo. So today, gusto kong i-share sa inyo kung paano gumawa ng magandang branding para sa produkto o serbisyo ninyo. So assuming alam na ninyo ang linya ng negosyong gusto nyong pasukan, meron na kayong produkto, mas magiging maganda ang takbo ng negosyo nyo at tuloy-tuloy ang paglago kung meron kayong isang magandang branding. Ano ba ang brand? Ang brand ay isang pangalan, sign, symbol, logo na nag-identify ng produkto at serbisyo mo na madali kang makikilala ng mga customer mo. So, sa paggawa ng brand, meron kang tatlong bagay na dapat i-consider. Number one, kailangan mong i-determine or alamin ang brand personality mo. Number two, kailangan mong alamin ang target market mo. At number three, kailangan mong maging malinaw kung ano ang produktong gusto mong ibenta. So, ipapaliwanag ko yung tatlong bagay na yan. Okay? I-determine mo kasi kung ano ang brand personality niya. So, ang madaling paraan, isipin mo tao siya. Pag tao siya, alamin mo ang personality niya. Una, lalaki ba siya o babae? Pangalawa, matanda ba siya o bata? Pangatlo, alamin mo ang ugali niya. Masayahin ba siya o seryoso siya? Perfect example yan si Jollibee, di ba? So makikita mo si Jollibee ay batang lalaki at saka B siya, pero parang tao din siya. At ang next na personality niya, masayahin siya, nagbibigay siya ng saya. At tuwing nagsisend ng message across ang Jollibee, laging bida ang saya, masaya. So yun yung brand personality ni Jollibee. So that's number one, brand personality. And then number two, na kailangan mo i-consider, target market mo. Kasi yung target market mo, yan yung customer na gusto mong bentahan. Sino ba sila? Lalaki ba gusto mong bentahan? Babae ba? Binata ba? Dalaga? Or pamilyadong mga tao? So kasi kung kilala mo kung sino ang target market mo, madali kang makakagawa ng mga communication line para kausapin sila. So I'll explain that further. And then, number three, kailangan mo i-determine syempre kung ano ang produkto mo para magawa mo yung importanteng brand mo. So ito na ang process ng paggawa ng brand. Tatlong step din siya. Ginawa ko siyang 3 things to consider and 3 steps to do a brand para maging madali. Step number 1, in creating your brand, mag-isip ka ng tamang brand name. Pangalan. Anong pangalan ng brand mo? Kailangan ang brand mo bagay sa personality na gusto mong gampanan. Sabi ko nga, anong brand personality mo? Naisip mo kanina, di ba, yung number 1, brand personality. So pag nag-iisip ka ng pangalan, kailangan bagay doon sa brand personality na gusto mo. And then number 2, kailangan yung pangalan bagay din sa produktong gusto mong ibenta. Diba? Maraming nagkakamali kasi paano gumawa ng pangalan eh. Minsan pangalan pa lang, alam mong sablay na eh. For example, dati meron ako nakita sa ibang bansa. Ang pangalan ng bangko nila, Robson Bank. Parang Robson, di ba? Pag tayo mag-iisip, Robson, parang Rob, Nakaw, Son, Anak. Tapos bangko, parang hindi bagay yung naisip yung pangalan, di ba? O kaya siguro, just to give you a very bad example, kunyari, Mabuhay Funeral Home. Buhay, tapos funerarya, parang mali, hindi bagay. So, yun yung very bad example ng brand name. So, I'll give you some tips on how to find right brand name for your products or service. Isa sa mga common brand name, yung pangalan ng founder. For example, very famous brand is Disney. Apelido yun ni Walt Disney. So, it's the founder's name. For example, Adidas. It's the Adidasler. It's the name of the founder, the surname. Or McDonald's. Or sa mga local brands, yung pastry shop or restaurant na Mary Grace, or Julie's Bake Shop, or yung sauce company na sikat sa atin dito, Mamacitas. So, yan ang mga sikat na brand name na madaling tumatak sa isipan natin. Pwedeng pangalan mo, pangalan ng anak mo, pangalan ng parents mo, o pangalan ng inspiration mo. So, pwede rin acronym. Letters yan eh, combination of letters, acronym. So, for example, ABS-CBN, or KFC, or SM, or UFC, banana ketchup, or
RBX, Rice in a Box. RBX. It's just acronym. Madali ring tandaan, mabilis tumatak sa isipan ng mga customer mo. Number 3 tips sa pag-isip ng pangalan ay suggestive name. For example, ng suggestive is Grab. Bakit Grab? Kasi you grab a car, diba? O you grab a food. Or Grab, pagkuha, diba? Parang sinasuggest niya yung action na ginagawa ng business. For example, angkas. Yung motorcycle taxi natin, inaangkas niya yung ano. So, sinasuggest mo yung business mo o yung nature of business mo. Next is Shopee, or Facebook, or Instagram. So, this is just another way of creating brand name. Next is descriptive. Kumbaga, dinidescribe niya ng direct to the point yung nature of business niya. For example, Shoe Mart. Tindahan ng sapatos, di ba? Yan yung SM Shoe Mart, di ba? It's so straightforward, ang ganda rin pakinggan, ang dali din tandaan. Or Minute Burger, burger na mabilis. Or yung brand namin, QQ Ramen 99. Dinidescribe namin kasi nagbebenta kami ng ramen ng 99 pesos. So, QQ in Japanese means 99. And then ramen, so QQ Ramen 99. Very straightforward, very direct to the point, madaling tandaan. Or isa pang descriptive, Rice in a Box. Madali ding tandaan ng Rice in a Box kasi pangalan pa lang, alam mo na binibenta, di ba? Actually, meron pa nga isang nakakatawang brand name noon. I don't know if they still exist right now. Pero merong isang tindahan na descriptive yung name niya. Ang tawag doon sa karinderya na yun, Cooking ng Ina Mo. Di ba? Madaling tandaan at nakakatawa. It's so creative. So, Cooking ng Ina Mo, isa siyang karinderya and it describes na syempre, cooking, lutong bahay, ng nanay mo, di ba? So, it's a very, very nice creative name. Another technique to create a brand name is associative. So, kung saan na-associate yung produkto mo o serbisyo mo. For example, Jollibee. Jollibee kasi ina-associate niya lagi yung mga produkto niya o yung restaurant niya sa happiness. Kaya nga lagi niyang sinasabi, bida ang saya. Laging happiness ang binibenta niya sa mga bata or sa mga pamilya. For example, Security Bank. Bangko siya, ina-associate niya yung pera mo na secured sa bangko niya. Security Bank. Or next is Red Horse. Ano ba ang red? Laging matapang, di ba? Horse, malakas. So, yun yung binibenta niyang beer. Malakas ang tama para sa mga malalakas na tao. Red Horse, di ba? So, that's another way of creating a business name through association, connection, gano'n. Ang next process na kailangan mong gawin pagkatapos mong mag-decide ng name, kailangan mong mag-decide ng mukha ng iyong brand. So, tawag doon, brand mark. Or, pinakamadaling sabihin ay yung logo mo. So, very, very important ang logo kasi yan ang mukha. Kaya dapat bagay siya sa produktong binibenta mo at makaka-relate siya sa target market na gusto mong bentahan. So, in deciding your brand mark, una mong i-decide anong kulay ang gusto mong ibigay sa kanya. Color is very, very important. Kasi, people see the color first before they absorb anything. For example, ang isang tao, pag tumingin siya sa isang bagay, kung papansinin niya yan o matatandaan niya yan, kulay ang magdidikta. So, kailangan mo humanap ng tamang kulay para sa brand mo, para sa logo mo. For example, you're selling to kids, syempre, dapat makulay siya. Sample, Disney. Laging Technicolor ang kulay, di ba? Kasi ang binibenta ng Disney, bata. And then, for example naman, you're selling to adults, mas plain or solid yung kulay. For example, BDO. Very simple yung kanyang color scheme. I'll give you another example na ang kulay ay dapat naaayon sa produktong binibenta mo. Coffee Project. Tignan niyo itong logo niya. Brown, di ba? Kasi brown associates with the color of coffee. So, palitan natin ang kulay. Gawin natin kulay blue. Di ba hindi bagay? Kasi hindi associated ang coffee sa blue color. So, mas maganda talaga pag sinabi natin coffee project or coffee brands, isi-shift mo bagay sa kulay niya. Next example, mga bank, Metro Bank. Tignan niyo yung Metro Bank, blue. Kasi, ang symbolism ng blue is stability. Kaya, bagay ang Metro Bank kung color blue. Palitan mo siya, gawin mo siyang Technicolor na parang Disney. Hindi bagay, di ba? Hindi swak. Perfect example, ABS-CBN. Ang ABS-CBN, ang company colors niya, logos niya is
Red, green, and blue. Ang ibig sabihin kasi ng red, green, and blue, yan yung symbolism ng color TV. So, kunyari, mamaliin natin, ABS-CBN, ginawa natin black. Tingnan mo, hindi bagay, di ba? Black. Kasi black symbolizes a different meaning. So, kaya kailangan, ayan, Technicolor again, ABS-CBN, red, green, and blue. Pero, meron din mga bagay o produkto na binabagay ng black. Kasi black symbolizes secrecy. So, ano ba ang logo na sikat sa Pilipinas na itim? Ang naisip ko, Victoria Court. Tignan mo, di ba? Ang galing ng logo ng Victoria Court, itim. Kasi, tignan mo yung symbol ng logo nila, di ba? Secrecy. Very secretive. At yan yung binibigay nila sa customer nila, privacy. So, bagay ang itim. Again, in deciding your brand, you have to make sure na bagay sa produkto, bagay sa target market. The last process na kailangan mong gawin in creating your brand is deciding on your style of brand communication. Ito yung paraan kung paano magsalita yung brand mo. Di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, may pagkatao yung brand mo. So, paano ba siya makipag-usap? Sa brand communication, dapat consistent ka. For example, si Jollibee nagsasalita. Lagi niya sinasabi, bida, ang saya. Lagi siyang masaya, jolly. And sa lahat ng makikita mong commercial niya, yan ang consistent brand communication niya. Pag nakikipag-usap siya, lagi siyang jolly, lagi siyang masaya. Whether sa TV man yan, sa print ads sa mga dyaryo, mga commercial niya sa dyaryo, or sa social media, laging consistent, lagi siyang masaya. Yung batang masayahin, na si Jollibee, lagi siyang nagpag-usap sa inyo. So that's very, very important. Consistent brand communication. Hindi pwedeng ngayon masayahin ka, next serious ka, malilito yung customer mo, hindi ka niya makikilala. So kung masayahin ka, masayahin ka. Kung serious ka, laging paulit-ulit, yan lang ang gagawain mong tono at tema ng pananalita mo. Next example ng brand communication, SM. Paano ba ang sinasabi ni SM? We got it all for you. So, ibig sabihin, kompleto, lahat ng kailangan mo makikita mo sa kanya. Tapos, English siya mag-communicate sa mga customer niya sa lahat ng commercials niya at brand communication niya. May antas ang dating pag nagkipag-usap, pero approachable at reachable. Ang ABS-CBN naman, in the service of the Filipino, kapamilya, parang lagi siyang gustong tumulong, lagi mong maaasahan. Yan ang ABS-CBN. That's the way how they communicate to you as a customer. For example, Red Horse, extra strong beer, lakas ng tama, di ba? Lagi niyang ginagamit yung term na lakas, astig, tropa. Naririnig mo yung mga terminology niya kasi ang target market niya, mga talagang mga manginginom, mga tao sa kalye, mga barako. So, ginagamit niya yung lingwahe ng mga barako, ng mga astig. So, again, uulitin ko, kailangan malinaw sa'yo ano ang gusto mong ibenta at kanino mo gustong ibenta. Ang pakikipag-usap mo, ang brand communication mo, kailangan bagay sa kanila at consistent. So, yun ang proseso ng paggawa ng brand. Uulitin ko, ang tatlong bagay na kailangan nyo munang i-consider bago kayo gumawa ng brand. Unang-una, ano ang brand personality mo. Pangalawa, ang target market mo. Pangatlo, ang produktong gusto mong ibenta. At sa proseso naman ng paggawa ng brand, kailangan mong gawin muna ang brand name mo. And second, brand mark mo. At ikatlo, i-design ang brand communication style mo. Importante na may maganda kang branding kasi dyan ka makikilala ng mga customer mo, dyan ka nila matatandaan, dyan ka nila babalik-balikan. I hope you like my video at meron kayong natutunan today sa pag-share ko kung paano gumawa ng branding. I hope you can watch my future videos na darating. Please subscribe pag hindi pa kayo nagsasubscribe at click the notification bell para ma-notify namin kayo kung meron kaming bagong video na dumating. Maraming salamat!